Ang relasyon ng China at Pilipinas ay maihahalin tulad sa daloy ng karagatan. Laging may namumuong Nako tensyon po. at tila hanggang sa karagatan nga ay umabot ang alitan ng dalawang bansa dahil sa mga pinag-aagawang teritoryo. Pero sa mga nakalipas na taon ng panggigipit ng China, nakahanap na sa wakas ng alas ang Pilipinas na pwedeng Yun, gamitin sino kaya yan, men? Anong alas kaya yan? laban sa mapagsamantala ng dayuhang bansa. At So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So, usapang West Philippine Sea na naman tayo, ano? Tapos, yun, Philippines versus China. Dahil sobrang sobrang init na, walang gustong magpatalo. China ayaw magpatalo, Pilipinas ayaw magpatalo. So, jumbo hotdog. So, yun, mula kay Marvelous Facts, meron to pamagat na Pilipinas nakahanap na nga ba ng alas laban sa mapagsamantalang China. So, yan yung panonoorin natin. I know for sure, sobrang curious din kayo, same as me, kasi syempre, our sovereignty, our territory, our dear Philippines na yung inaano men. So, bago natin simulan, Marvelous Facts, supportahan nyo yan. Yung original view link nasa description box below. Tapos yun, kung trip din naman ang ganitong mga reaction video may kasama kayo manood, syempre wag niyo na rin kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, hindi na natin to patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Pilipinas nakahanap na nga ba ng alas laban sa samantalang China. Start. ang relasyon ng China at Pilipinas ay maihahalin tulad sa daloy ng karagatan. Laging may namumuong tensyon Nako po. at tila hanggang sa karagatan nga ay umabot ang alitan ng dalawang bansa dahil sa mga pinag-aagawang teritoryo. Pero sa mga nakalipas na taon ng panggigipit ng China, nakahanap na sa wakas ng alas ang Pilipinas na pwedeng Yun, gamitin sino kaya yan, men? Anong alas kaya yan? laban sa mapagsamantala ng dayuhang bansa. At yan ang ating aalamin kung ano nga ba ang alas ng ating bansa Yun. laban sa China. Sana malakas yung alas natin, ano? So, ayun, Marvelous Facts, supportahan nyo yan. Ang aangas ng mga content niya. Like, grabe. Sobrang ano talaga. Cremosa, halo-halo. Business niya yan. Tarap. Ang alas na ito ay ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ano nga ba ang defense agreement na ito EDCA. at gaano ito kahalaga para mapaigting ang seguridad ng Pilipinas laban sa China? Para mas maunawaan natin ang punot dulo ng gusot na ito, magpaliktanaw muna tayo sa pinagmulan ng gulo, Yun. ang China at Taiwan. Ano nga ba ang role ng Taiwan sa kasalukuyang tensyon na namumuo sa rehiyon ng Asia? Maituturing na ata ang Taiwan bilang isa sa pinakamahalagang bansa sa buong mundo dahil sa economical geopolitical position nito. Sa mga hindi nakakaalam, ang Kaya pala pinag-iinitan din ng China yung Taiwan, ano, kasi sobrang lapit lang din nila, min. Taiwan lang naman ang leading semiconductor supplier at manufacturer sa buong mundo. At ito ay naging posible dahil sa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. Ang kumpanyang ito ay gumagawa ng sandamakmak na microchips na kinakailangan sa halos lahat ng modern technology gadget na meron ngayon gaya ng smartphone, tablet, computers at maging sa mga sasakyan. Ngayon ko lang nalaman yun, ha. Grabe. Sa Taiwan pala yun, men. Mahigit kumulang 54% market share sa buong mundo ang kontrolado ng TSMC at ang natitirang kalahati ay pinaghahatian ng mga pribadong kumpanya sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod sa economic advantage, ang Taiwan din ang kasalukuyang may matinding alitan sa China, kaya naging mahalaga ang presensya nito sa geopolitika. Ang away sa pagitan ng Kinaganda din ng Taiwan, men. Ayaw din magpatalo, men, kahit sobrang liit na country lang din. China at Taiwan ay binubuo ng ilang dekadang tensyon at pagbabanta ng gera. Ang People's Republic of China o PRC ng China at Republic of China o ROC ng Taiwan ay dalawang gobyernong naglalaban para maging isa at tunay na political body ng China. Matagal nang gustong ibalik ng Communist Party ng China ang Taiwan sa ilalim ng kanilang kontrol simula ng paglakas ng Taiwan noong 1949 at naglungsad ng sarili nitong demokratikong pamahalaan. Ang tanging pumigil lang sa China na magsimula ng gera laban sa Taiwan at sakupin itong muli ay ang posibilidad ng pakikialam ng USA. Okay. So, yung Taiwan pala, triggered na yung China. Kasi yun nga, ang China, parang naano sila, ba't nagpapalakas to? Magnetin na namin to. Like, grabe, dun ka, sobrang gulang din talaga ng China, man. Like,
Kung tutusin, Agig. lugi ang Estados Unidos laban sa China dahil sa distansya ng dalawang bansa, gusto man nilang pigilan ang China sa pagsakop sa Tama. Taiwan. Mahihirapan naman silang magpadala ng reinforcement dahil sa layo ng agwat sa pagitan ng mga bansa. Grabe. Aabutin ng ilang araw o linggo bago maging stable ang military backup at malamang bago makarating ang Air Force of Navy reinforcement ay burado na sa mapa ang ilang lugar sa Taiwan. Grabe. Pero hindi papayag ang United States na maging dehado laban sa China. Kaya gumawa sila ng paraan para mautakan ang China at ito ang tinatawag na First and Second Island Chain. Dahil masyadong malayo ang US mula sa China, nagtayo na lang sila ng mga military bases sa kanilang mga allied countries na malapit sa Taiwan, ang Japan at South Korea sa pamamagitan Grabe ano. Actually, marunong din tong America men kasi yun sa kagustuhan nila na tumulong sa mga kaalyansa nila, gumagawa sila ng base men para halimbawa ganyan, meron silang base sa Japan, meron sila sa South Korea, tapos dito din sa Pilipinas gagawa sila. So parang sobrang dami na din ng ano nila, maano ba kung sakaling sisiklab tong China, bale halimbawa ganyan, magsimula na yung digmaan, wag naman sana. Bale itong sa Japan at sa Korea na mga Amerikano doon na nakadestino doon, bale yan, lalaban na sila. Tapos yung backup nila from America, at least man lang meron pang pumipigil dito ba bago makarating din yung backup, 'di ba? So not bad na rin. Mautak din. Kaya pikon na pikon din ang China sa US kasi ganito nga mag-isip yung US ano. nito, mas mapapadali ang reinforcement kung sakaling maisipan ng China na sumugod sa Taiwan. Yun. Handa naman dito ang Japan at South Korea dahil sa oras na maangkin ng China ang Taiwan, mapupunta sa delikadong sitwasyon ang puwersang militar ng dalawang Tama. bansa dahil mas magiging malaya na ang China na angkinin ang ibang parte ng karagatan, lalo na dahil sila lang naman ang may pinakamalaking naval force sa buong mundo. Yeah. Masamang balita yan sa Japan, lalo na umaasa sila sa importation ng resources. Kaya kapag naisipang i-block ng China ang trade route ng Japan, maaapektuhan nito hindi lang ang kanilang militar, pati na rin ang kanilang ekonomiya. Gagi. Ngayon, Pwede palang mangyari yun, men. Ngayon ko lang naisip yun na kapag kunyari nasakop ng China yung Taiwan, apektado din daw ang Japan at ang Korea, especially ang Japan kasi yun nga daw yung parang main of ano nila, 'di ba? Yun yung nagpapalakas din sa Japan yung mga naval nila or yung mga transaction nila sa tubig. Baka kapag naagaw baka kapag naagaw na daw ng China yung Taiwan, posibleng maghaharang sila doon. Gagi, ngayon ko lang nalaman yun. Thanks, Marvelous Facts. Kayo, matagal niyo bang alam yun? Mabuti naman. Huwag niyo akong i-judge kung ngayon ko lang nalaman, Mina. saan naman papasok ang Pilipinas? Kung ang South Korea at Japan ay ang mga pincers para pigilan ang paggalaw ng China sa Hilaga, ang Pilipinas naman ang responsable para sa bandang timog. Ang Maluwis Island na parte ng Luzon ay 142 kilometers lang ang layo Lapit lang. mula sa Taiwan at malaking pabor ito sa United States. Sa nagdaang siglo, ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ay maituturing na okay. Malaki ang ginagampanang papel ng Amerika sa pagtamasa ng Pilipinas mula sa kolonya ng Espanya. Isa rin ang Pero pinakamalaking nung time ni PRRD, wala. Na ano din, na tawag dyan, na suntok din ni P. Duterte yung America. Buti na lang talaga hindi sila nagtampo or hindi sila nagalit sa atin ba na yun nga, iniwanan nung time ni PRRD yung Amerika. Buti hindi talaga sila nagtanim ng sama ng loob dahil pag nagkataon nagtanim sila ng sama ng loob, sasabihin, "Oh, ba't kayo bumabalik sa amin? Iuwi na lang hiya na kami ng presidente nyo dati Something like that. Buti na lang talaga hindi ganun yung Amerika. Well, siguro na rin malaki din ang makukuha ng Amerika or yung magagamit din tayo ng Amerika ba? Kaya siguro ganun. So, tuloy. kakampi ng Pilipinas, ang US noong World War II. Pero matapos ng pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991 na bumalot ng makapal na apo at lahar sa mga karatig na lugar gaya ng Zambales,
Tarlac at Pampanga. Natabunan din nito ang dalawa sa mga importanteng lugar kung saan dati nakaistasyon ang mga Amerikanong sundalo, ang Clark Air Base at Subic Naval Base. Matapos tanggihan ng Pilipinas na i-renew ang kasunduan na ibalik ang mga US bases na ito matapos babaan ng Estados Unidos ang kanilang lease offer mula sa 850 million USD a year ay bumaba ito sa 250 million USD kada taon. Baba. Dahil hindi nagkasundo sa presyo ang dalawang bansa, minabuti na lang na ibalik ulit sa pangangalaga ng Pilipinas ang dalawang military bases. So bali magre-renta din pala dito, men. Okay. Nakalaunan ay ginawang free port zones. Lumipas ang mahigit 2 dekada at wala na ulit foreign military bases ang namalagi sa Pilipinas. Pero ang lahat na iyon ay nagbago noong 2014. Noong taong 2010 ay naging mas agresibo ang China sa pag-angkin sa kanilang 9-dash line sa South China Sea at Grabe. pagtatayo ng maliliit na man-made island sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Inagrabyado rin ng mga malalaking Chinese Coast Guards ang mga mangingisdang Pinoy Dito na nagsisimula yung pangwawalang yan ng China sa Pinas, ano? gusto lamang maghanap buhay sa sarili nating teritoryo. Sa gitna ng bullying na ginagawa ng China ay hindi pa rin magawang makapalag ng Pilipinas sa kakulangan ng ating pwersang militar kumpara sa China na may 70 warships at Grabe. nuclear-powered submarines, Sus. mahigit 2,000 fighter Sus. jets at bombers at mahigit 2 milyong aktibong sundalo. Grabe. Halata Wala naman talaga, men. Sobrang nakakatakot, ano? Pero yun, umabot na din tayo sa point na kung hindi din tayo lalaban, kawawa din naman tayo. Same lang din yung sasapitin natin, di ba? Medyo nakakatakot talaga. Actually, may nakita akong update kanina ba yun or kahapon na yung nadedo na sa Gaza ay umabot na ng 30,000. So, isipin mo na lang yun, men, yung 30,000 kung tayo yung anuhin ng China. Ilang Pilipino din yun, men. Kahit sabihin lang natin 10, 20,000, di ba? Nakakatakot nun. What if dun sa lugar mo mismo, di ba, yung bombahin nila? Kaya sobrang nakakatakot siya, pero at the same time, yun nga, sumusobra na din talaga kasi itong China. Tuloy. na walang binatpat ang puwersa ng Pilipinas. Ngunit sa gitna ng panggigipit ng China, may isang paraan na naisip ang Pilipinas Yun, ano yan? para makabangon. Ito ang pagbabalik ng alyansa sa Estados Unidos. Kaya naman noong 2014, ang Obama administration ng United States at Aquino administration ng Pilipinas ay bumuo ng panibagong military alliance sa anyo ng Enhanced Defense Cooperation EDCA. Agreement. Ayon sa agreement, pumapayag ang Pilipinas na magpapasok ulit ng mga armas pang-militar ang mga Amerikano at kabilang narito ang pagpapalawig ng mga military bases sa Pilipinas gaya ng Cesar Balsa Air Base, Yun. Fort Magsaysay Military Reservation, Dalawa. Lumbia Air Base, Antonio Bautista Air Base at Mactan Benito Ibuen Air Base. Bukod pa rito, nagbalak din silang magtayo 5 pala yung nila dito. Okay lang kayo ba, guys? Okay lang ba kayo na dagdagan pa yan para mas lalo pang dumami yung mga bases ng Amerika dito? Comment down below nga kung agree or okay ba sa inyo yun. ng 4 na bagong US bases sa Pilipinas. Ito ang Naval Base Camilo Ocias, Yun. Camp Melchor de la Cruz, Balabac Island at Lalu Airport. Unti-unting sumigla ang relasyon ng US at Pilipinas na siya namang ikinainit ng ulo ng China. Ngayon, hindi lang ang Japan at South Korea ang sakit sa ulo nila. Maging ang Pilipinas ay kasama na sa bansang maaaring pumigil sa kanila na sugurin ang Taiwan. Yun. At dahil sa pinagtibay na Defense Treaty ng Pilipinas sa Estados Unidos, ay hindi na rin nila basta-basta magkikipit ang mga Pinoy. Iyon ang akala ng lahat. Ouch. Yun din. Yun din yung akala natin. Tingnan nyo ano na nangyari ngayon. Nagbago ang ihip ng hangin noong 2016 ang pagtatapos ng termino ng late President Aquino na siya namang pagsisimula ng Tatay bagong Diggs. administrasyong Duterte. Hindi naman digid sa kaalaman ng lahat na may soft spot ang dating Pangulong Duterte pagdating sa China. Ito man ay estratehiya niya para sa bansa o sariling opinyon. Naging mapait pa rin ang resulta nito sa relasyon ng Pilipinas sa US, lalo na sa pagpapakita niya ng interes na makipag-alyansa sa China. Halos lumamig na ang naunang Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas sa Estados Unidos at mas lalo rin naging agresibo ang China sa pag-angkin sa mga teritoryo na dapat pag-aari ng Pilipinas. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Buti hindi talaga nagtanim ng sama ng loob yung US,
Kasi yung sa ginawa nga ni Tatay Duterte na nakipag ano siya sa China, 'di ba? Kayo guys, ikaw, isa ka din ba sa nagpapasalamat na hindi nagalit or hindi nagtampo yung Amerika sa atin? Comment down below. Pero matapos ang termino ni President Duterte ay umusbong ulit ang panibagong pagkakataon para buhayin ang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Noong Pebrero 2023 Ayun. ay muling pinalawig ang defense agreement sa pagitan ng United States at Pilipinas. Nagkaroon din ng malaking joint military exercises sa pinagsamang puwersa ng Pinoy at Amerikanong sundalo noong Abril ng nakaraang taon. Dahil dito ay gumulong na ulit ang plano na pagtibayin ang military forces ng US sa ating bansa. Bagamat ang goal ng United States ay i-corner ang China para hindi nito magawa ang plano na pag-angkin sa Taiwan, nakikinabang naman ang Pilipinas dahil ang pagpapagawa ng bagong US bases sa bansa ay nangangahulugan na bagong trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Gaganda rin ang daloy ng negosyo dahil sa mga kanong sundalo. Talaga ba? Ngayon ko lang nalaman din yun na kapag may mga yung Amerikano dito, mga Pinoy din pala yung mostly hine-hire nila. Goods na rin yun, men, di ba? Na madidistino sa Pilipinas. Sa hinaharap, inaasahan ng bansa na mas lalakas ang ating puwersang militar sa tulong ng Defense Agreement ng United States na kilalang pinakamalakas na military superpower Yun. sa buong mundo. Pero mukhang hindi lahat ay masaya sa nangyari dahil Tama. hindi na naman masaya ang China dahil sa alyansa na naganap. Ayon sa kanilang foreign ministry Ito na. ay magtutulot lamang ng mas malalang tensyon ang kampiyan sa pagitan ng Pilipinas. Kagi par every time talaga na maririnig ko talaga yung ng China, men, like yung argument nila na yan na yung Pilipinas, nag-ano lang din kayo ng mainit na tension sa amin, something like that. Parang tinitrigger nyo kami. Like, what? Even pa guys, like, even pa nung time na hindi tayo umano sa Amerika, yung Chinang yan, namimeste na yan sa teritoryo natin, men, sa West Philippine Sea, men. Ang tanga naman nila, di ba, kung maniniwala pa tayo sa kanila na, hey, triggered pa kayo kung sakali makipag-alyansa kami sa Amerika. Malamang makikipag-alyansa kami. Anong laban namin, di ba? Sinubukan na natin yan nung time ni Duterte, pero hindi naman nawala, men. Yung China patuloy pa rin sa pambabraso ba? Di ba? Tapos ngayon, syempre, hindi din nating lumaban na ngayon. Alangan namang tumunganga lang tayo, di ba? Kaya every time talaga na nakikita ko yung speaker nila, si Wang Wingbin ata yun, parang naano ako, men, umiinit yung dugo ko, like, legit. Kayo din ba? Try. At Estados Unidos. May karapatan nga ba ang China na magbigay ng opinyon matapos Tama. nilang gipitin ang Pilipinas ng ilang taon? Kagi. Kung tutuusin, nagpipiesta na sana ang China ngayon kung nag-e-effort din itong mag-invest sa Pilipinas gaya ng ginawa ng United States ngayon. Tama. Lalo na dahil magaan naman ang loob ng dating administrasyon sa kanila noon. Pero imbes na alyansa ay sinalubong nila tayo ng paninindak. Sa huli, walang ibang pagpipilian ang Pilipinas kundi kumampi sa mas malakas na bansang handang tumulong sa atin, ang USA. Yun. Bagamat hindi ideal na umasa sa tulong ng iba, ito ang Tama, I know rin na hindi nga ideal, pero wala tayong magagawa, men, eh. Need talaga nating makipagsapalaran. Total, while doing that, hindi lang din naman tayo yung nakikinabang, di ba? Nakikinabang din naman yung Amerika sa atin. So, equal lang din. Square lang din, di ba? So, walang yan. Goods lang din yan. na nakikita ng kasalukuyang administrasyon, lalo na patuloy na tumataas ang tensyon sa rehiyon sa Asia. Yun. Sa kasalukuyan, walang pagpipilian ang China kung hindi kumalma muna dahil lahat ng posibleng ruta nila para atakihin ang Taiwan ay may balakid. Sa salukuyan na rin nating pinapalakas ang ating puwersang militar sa tulong ng Estados Unidos. Sabi nga ng isang sikat na Chinese general at strategist na si Sun Tzu, the way to win a war is to not go to war. Ang mga bansa ay kasalukuyang Tama yun. Buti sana maisip din yan ng lahat ng mga leader, especially ng China yan. nasa stalemate ngayon. Pero kaya nga ba nitong pigilan ang posibilidad ng gera So kung iisipin di ko talaga naabutan, men. Wait lang ha. Tingnan natin ulit yung go lahat to ng war? mga base. Ang mga bansa ay So ito na. Ito yung mga base ng ng Amerika, no. So wala pa silang base sa Taiwan.
Kasi yun nga, parang triggered sila, di ba? Ito sa Japan, sa South Korea, tapos yung dalawang yan, tapos sa Pilipinas. Yung sa ano guys, sa Ukraine ba at saka sa Russia, yung pinagmula ng galit nila. American-based din ba yun? Comment down below nga, nakalimutan ko na kasi. Yung inilagay dun sa Ukraine. Tanong lang. Salukuyang nasa stalemate ngayon. Pero kaya nga ba nitong pigilan ang posibilidad ng gera? Yun. Kung iisipin, hindi lang ang Pilipinas ang may malakas na kakampi. Ang China ay meron ding alyansa Russia. sa isa pang military superpower, ang Russia. Boom. Sa tingin nyo ba ay makakaisip ng paraan ang China para makawala sa trap na ginawa ng US at Pilipinas? At makakabuti nga ba ang pagkakaroon ng foreign military base sa ating bansa o magiging mitsa lang ito ng ating kapahamakan? Comment nyo lang sa ibaba. Maraming salamat. So ayun, Marvelous Facts. Supportahan nyo yan guys. Yung original video link nasa description box below. Go subscribe nyo. Grabe, sobrang lupit ng mga content. And tapos, sobrang dami kong nalaman sa video ito. Kayo din ba? Comment down below kung marami din kayong nalaman. Sobrang solid niya, sobrang solid niya gumawa ng content. Ito si Miss Marvelous Facts. So yun, shoutouts to her. Tapos yun, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo kalimutan subscribe, click notification bell at mag-iwan ng like sa video ito. So ayun, ang comment natin dito, yung sinabi nga ni Marvelous Facts na okay lang ba sa atin or papabor ba sa atin yung ganyanan ng Amerika at ng Pilipinas? Para sa akin, okay na lang siguro kesa sa wala men. Kasi, yun nga, kung mapapahamak man tayo dahil meron tayong ganyan sa Amerika, mapapahamak din naman tayo men kung wala tayong connection sa Amerika men. Like, same thing lang din naman. Do you think yung China nga, binabraso nila tayo ngayon na meron yung Amerika, di ba? Nakakaya nila or nakakader pa rin talaga sila. Paano na lang kung walang Amerika, Pilipinas lang at once? Di ba? Mas easy access na lang yun sa China. Kaya kalokohan yung sinasabi ng Wang Wenbin na yun na, hey, wag ka mag-ano, kapag ka lang sa gusto mo lang magalit na. Parang sinasabi pa nila na parang tayo pa yung nagtitrigger ng gulo, di ba? Like, what the heck, man? Wala pa man or kahit wala yung Amerika, manggugulo at manggugulo talaga kayo. Kasi nga, yun nga yung pinagsisigawan yung 10-10 ng mga tarantadics talaga, men. So yun lang, actually, nakakagalit siya, Like, legit din talaga nakakagalit, nakakainit ng dugo. Like, grabe, men. At the same time, medyo nakakatakot na nga siya kasi, yan, nagbabanta na nga yung gera. Tapos tayo dito, busy grinding in life. Tapos, hahantong lang pala sa ganun, di ba? Gusto pa namin magpamilya, men. Di ba? So, yun lang naman. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Again, Marvelous Facts and Filipinoise. Thank you so much for watching. Subscribe, subscribe, subscribe!